Narinig niya ang usapan ng ilang babaeng malapit sa kanya, hinahangaan nila ang asul na Bugatti na nasa tabi nila. Lumapit si Yang Chen upang tingnan ito. Isang luxury automobile, isang napakagandang supercar. Sa tabi ng sasakyan ay may isang binatang matikas ang tindig, si Young Master Lin. Lumapit siya kay Yang Chen at nagtanong, hindi ba't napakaganda ng sasakyang ito? Tinitigan ni Yang Chen ang kotse, talagang kamangha-mangha. Sumagot siya, oo, hindi nakapagtataka na nagkakahalaga ito ng mahigit 40 milyon. Sabay naisip niya, sayang. Kung akin lang sana ang sasakyang ito. Ang plaka nito, parang ginawa talaga para sa akin. Biglang may tumawag, Lin Nanyo, bilasan mo. Malapit na siyang dumating. Binalingan ni Lin Nanyo si Yang Chen at nakangiting sinabi, pare, tulungan mo naman ako. Bibigyan kita ng 100. Hawakan mo itong banner. Lumingon pa siya sa paligid dahil kailangan pa niya ng isa pang tao. Nakakita siya ng isang matangkad na lalaki na malapit sa kanila kaya tinawag niya ito, hoy, ikaw na matangkad. Halika rito. Habang hawak sa ulo ang sumagot, masaya nitong sinabi, ayos, tatanggi pa ba ako sa libreng pera? Paano mo ako babayaran? Kinuha ni Lin Nanyo ang isang bag. Sa harap ng lahat, kunwaring binuksan niya ito at nagpakitang puno ito ng pera. Sabay niyang inalog ang bag na parang may mga perang aksidenteng nahulog. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, nagliwanag ang kanilang mga mata, parang nahulog sila sa panaginip. Ngunit si Yang Chen, tila walang pakialam dito. Kinuha ni Lin Nanyo ang ilang pera, ibinalik ang iba sa bag, at iniabot kay Yang Chen ang isang papel na pera. Ngunit hindi natuwa si Yang Chen, binigyan siya ng pera nang hindi man lang tinatanong ang kanyang opinyon. Naramdaman niyang parang kawalan ito ng respeto. Nagulat si Lin Nanyo at sinabing, ano? Hindi sapat. Sige na nga, bibigyan pa kita ng mas marami. Lumapit naman ang isa pang lalaki at nagmungkahi kay Yang Chen na tanggapin ang trabaho. Napaisip si Yang Chen, madali namang kumita rito, kaya pumayag siya at hinawakan ang banner. Nakasulat dito, Zhao Yun, mahal kita. Pwede ba kitang maging kasintahan? Habang hinihintay ni Lin Nanyo ang pagdating ni Zhao Yun, hawak niya ang isang bouquet ng bulaklak. Sa kabilang dako, papalapit sina Zhao Yun at ang kanyang kaibigan. Sinabi ng kanyang kaibigan, kita mo. Sabi ko na sa iyo, huwag ka nang lumabas, pero hindi ka nakinig. Paulit-ulit kang ginugulo ni Lin Nanyo. Bumalik na lang tayo at ipapick up na lang kita sa likod na pinto. Ngunit hindi nakinig si Zhao Yun, sa halip, bigla siyang tumakbo palabas. Nagulat ang kanyang kaibigan at sumigaw, hindi dyan. Nandyan si Lin Nanyo, kita mo yung banner. Pipilitin kanyang sagutin siya kapag tinanggihan mo. Namumula si Lin Nanyo sa tuwa. Ang hanggal talaga ni Zhang Hengji. Ligaw ng ligaw sa maling paraan. Kung inulan lang niya ng pera si Zhao Yun tulad ng ginawa ko, hindi sana siya iniimbestigahan ngayon. Tiningnan ni Yang Chen si Lin Nanyo at nagtanong, pare, hindi mo ba tingin na sobra na ito? Magugustuhan niya kaya to? Mayabang na sagot ni Lin Nanyo, pare, tandaan mo to, walang babaeng tatanggi sa isang lalaking may sports car. Pagdating ni Zhao Yun sa eksena, diretsyong lumapit siya kay Yang Chen at nagtanong, Yang Chen, anong ginagawa mo kasama siya? Nagulat si Lin Nanyo, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Yang Chen, binigyan niya ako ng 100 para hawakan ang banner. Alam mo naman, mukhang okay naman ang kita, kaya pumayag ako. Sabay dagdag niya, huwag muna akong kausapin. Nagpapahayag siya ng damdamin sayo. Harapin mo siya. Nagtaka si Lin Nanyo at nagtanong, magkakilala ba kayo? Sumagot si Yang Chen, oo, sumasakay siya sa sasakyan ko dati. Ride-hailing driver ako, kaya masasabi mong pamilyar kami sa isa't isa. Nang marinig ito, napangisi si Lin Nanyo at nagmaliit, ha? Isang ride-hailing driver lang pala siya. Mabilis siyang lumuhod sa harap ni Zhao Yun at itinaas ang kanyang bouquet. Zhao Yun, matagal na kitang gusto. Pwede ba kitang maging kasintahan?
Ngunit matigas ang sagot ni Zhao Yun, ano ba, kakakilala lang natin noong isang linggo. Ngayon, sinasabi mo agad na gusto mo ako. Hindi ka seryoso, di ba? Hindi kita paniniwalaan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Nabigla si Lin Nanyu. Hindi siya makapaniwala na tinanggihan siya ni Zhao Yun sa harap ng maraming tao. Tumayo siya at malakas na nagtanong, hindi mo ako gusto. Seryoso ka ba? Diretsyong sinagot siya ni Zhao Yun, oo. Ayoko sa lalaking katulad mo. Dahil dito, labis na nagalit si Lin Nanyu. Hindi mo ba ako nakikitang gwapo, mayaman, at mabait sa'yo? Bakit hindi mo ako gusto? Alam ko na, nahihiya ka lang dahil maraming tao rito. Ngunit malakas na sumagot si Zhao Yun, sinabi ko nang ayoko sa'yo. Hindi mo ba narinig yun? Hindi mo ba naiintindihan? Nanlungo si Lin Nanyu sa mga narinig niya mula kay Zhao Yun. Sabay noon, nakita niyang papalapit si Zhao Yun kay Yang Chen. Nagtataka si Yang Chen kung ano ang gagawin niya. At sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang niyakap ni Zhao Yun at hinalikan sa harap ng lahat. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Galit na galit si Lin Nanyu. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Samantala, natulala si Yang Chen, hindi alam kung ano ang nangyayari. Namula si Zhao Yun sa hiya at agad na nagsorry. Pasensya na, first time kong humulik, kaya siguro hindi ko nagawa ng maayos. Ang dami kong laway sa mukha mo. Kinuha niya ang kanyang panyo at iniabot ito kay Yang Chen. Ito, panasan mo na lang. Tinanggap naman ito ni Yang Chen at pinunasan ang kanyang mukha. Lasang peach ang lip balm mo. Ang tamis. Lalong namula si Zhao Yun. Nagulat naman ang kaibigan niya. Ano ba yan? Bakit mo hinalika ng isang estranghero? Sobrang pabaya mo. Ngunit patuloy pa rin ang pamumula ni Zhao Yun, nangingibabaw ang kakaibang romantikong pakiramdam. Ngumiti siya sa kanyang kaibigan at sinabing, bigla ko lang ginasto. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Samantala, halos sumabog sa galit si Lin Nanyu. Ano, niloloko mo ba ako? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo siya, isang hamak na ride-hailing driver. Naglinis ng lalamunan si Yang Chen at kalmadong nagsalita. Lin Nanyu, buddy, kalimutan mo na. Hindi mo siya makukuha. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Aayain ko siyang maghapunan. Kailangan na naming umalis. Galit na sumagot si Lin Nanyu. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa trabaho mo. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Tumigil ka na sa pangangarap. Alam mo bang ang mga taong sumusubok lumampas sa dapat nilang kalagayan ay nawawalan ng lahat? Tumingin si Yang Chen kay Lin Nanyu at malumanay na nagtanong, iyan ba ay isang pagbabanta? Sumiklab sa galit si Lin Nanyu. Tama, binabalaan kita. Ano ang magagawa mo ngayon? Isa ka lang talunan na nagmamaneho para sa ride-hailing. Anong karapatan mong makipagkumpetensya sa isang tulad kong mayaman? Biglang tumunog ang cellphone ni Yang Chen. Isang mensahe mula sa kanyang sistema ang lumabas. Master, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang license plate number ng sports car mo. Kinuha ito ni Yang Chen at may mapanuksong ngiti habang binabasa ang mensahe. Nakalimutan pang sabihin ng system kung anong sasakyan ang natanggap ko. Ang plate number pala nito ay PAYC 520. Napangisi siya. Napakakulit talaga ng system na ito. Bakit hindi pa sinabi ng sabay-sabay? Napatingin siya sa sports car na nasa tabi ni Lin Nanyu. Parang pamilyar ang plaka nito. Tiningnan niya itong mabuti at napagtanto. Eksaktong kapareho ng sinabi ng system sa akin. Napansin ni Lin Nanyu ang titig ni Yang Chen sa sasakyan at malakas na tumawa. Huwag mo nang titigan. Ang sasakyang yan ay nagkakahalaga ng 40 milyon. Kahit magmaneho ka habang buhay, hindi mo pa rin kayang bilhin yan. Ngunit kalmado lang si Yang Chen. Itinuro niya ang sasakyan at tinanong si Lin Nanyu, sayo ba ang kotse na to? Napalingon si Lin Nanyu, iniisip kung sino nga ba talaga ang may-ari. Sabay sagot niya, syempre. Pero kahit hindi ko ito pagmamay-ari, imposibleng mapasa iyo. Lumayo ka na lang. Kung masira mo yan,
hindi mo kakayaning bayaran ang maintenance. Biglang tumunog ang makina ng mamahaling sasakyan. Nakangiti si Yang Chen at malumanay na nagtanong, Mr. Lin, bakit biglang umandar ang kotse? Wala naman akong nakitang kumuha ka ng susi. Kinabahan si Lin Nanyo. Anong nangyayari? Nandito ba ang may-ari? Napansin ni Yang Chen ang reaksyon nito kaya tinanong niya, ano ang hinahanap mo? Hindi ba sayo ang sasakyan? Itinuro siya ni Lin Nanyo at mariing sinabi, kahit hindi ko ito pagmamay-ari, siguradong hindi rin ito sayo. Ngunit hindi ito pinansin ni Yang Chen at diretso siyang lumapit sa kotse. Walang pag-aalinlangan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Napanganga si Lin Nanyo sa gulat at pasiga na sinabing, nababaliw ka na ba? Paano mo nagawang pumasok dyan? Hindi mo kayang bayaran ang kahit isang gasgas niyan. Nag-aalinlangan pa rin si Zhao Yun. Sinabi niya kay Yang Chen, lumabas ka na. Napakamahal ng sasakyang yan. Tinawag si Zhao Yun ng kanyang kaibigan at sinabihan ito, mas mabuti pang hayaan na lang natin siya. Kung hindi niya kayang bayaran yan, baka manghiram pa siya ng pera sayo. Ngunit hindi ito pinansin ni Zhao Yun. Lumapit siya sa sasakyan at sinabing, Yang Chen, lumabas ka na. Baka magkaroon tayo ng gulo kapag dumating ang tunay na may-ari. Ngunit nakangiti lang si Yang Chen at sinabing, Miss Zhao, gusto mo bang sumakay sa passenger seat? Halika, mag-drive muna tayo bago kumain. Samantala, naguguluhang nagtanong si Lin Nanyo, sino ba talaga ang may-ari ng sasakyang to? Bakit niya pinaandar nang hindi nagpapakita? Ngunit masaya lang ipinakita ni Yang Chen ang susi ng sasakyan sa kanya. Buddy, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Nanlaki ang mga mata ni Lin Nanyo sa nakita. Halos hindi niya matanggap ang katotohanan. Hindi maaari. Hindi ito posible. Isa lang siyang ride-hailing driver. Paano niya nagawang magkaroon ng ganitong kamahal na sasakyan? Binaling ni Yang Chen ang atensyon kay Zhao Yun at sinabing, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Kung hindi ka sasakay ngayon, aalis na ako. Habang nagugulat pa rin si Zhao Yun, muli niyang tinanong si Yang Chen, talaga bang kotse mo ito? Seryosong itinuro ni Yang Chen ang kanyang plaka ng sasakyan upang patunayan ang kanyang sinabi. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo na lang ito, sagot niya. Lumapit si Zhao Yun sa sasakyan at tiningnan ang plaka. Nang makita niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang plate number ay naglalaman ng mga inisyal ni Yang Chen. Hindi siya makapaniwala kaya napabulong siya sa sarili, kahit ang plaka nito ay customized. Mayabang nang umiti si Yang Chen at sinabing, sumakay ka na. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Gusto kong manatiling low profile. Ang daming tao rito, ayokong makaakit ng atensyon. Nang marinig ito, tuluyan nang naniwala si Zhao Yun at lumapit na sa sasakyan. Samantala, si Lin Nanyo naman ay halos maiyak sa nangyari. Pinlano ko ito ng buong hapon pero nabigo lang ako. Ako tuloy ang naging katawa-tawa. Samantala, ang kaibigan ni Zhao Yun ay masaya para sa kanya. Zhao Yun, makakasakay ka sa isang luxury car. Nakakainggit ka naman. Bago pumasok ng sasakyan si Zhao Yun, napabulong ito, hindi ko inakalang ganito siya kay Aman. Kasabay nito, tinawag niya ang kanyang kaibigan. Gusto mo bang sumakay? Halika na, sumabay ka na. Ako na lang ang kukuha ng taxi at susunod na lang sa inyo. Napangiti ang kanyang kaibigan at nagtanong, talaga? Sigurado ka? Nang makalapit ito sa sasakyan, sinabi ni Zhao Yun kay Yang Chen, ito ang matalik kong kaibigan, si Leon. Pwede ba siyang sumabay? Tumango si Zhao Yun at nagdagdag pa, pagdating natin doon, sabay na rin tayong maghapunan. Ako na ang taya. Nang makapasok sa sasakyan, sinabi ni Leon, sa totoo lang, kaya ko namang mag-taxi papunta roon. Samantala, napaisip si Yang Chen. Alas, napaka-inosente talaga ni Zhao Yun. Ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang malinlang siya ng kanyang mga kasamahan sa dormitoryo. Ngayon naman, itinuturing niyang matalik na kaibigan ng isang babaeng mukhang may balak na hindi maganda.
Sa isang iglap, pinindot ni Yang Chen ang isang asul na button sa loob ng sasakyan. Biglang natanggal ang seatbelt ni Li Yun. Nagulat ito at napatingin kay Yang Chen, ngunit kalmado lang siyang sumagot, "Well, mas mabuting sumakay na lang kayong dalawa sa taxi. Magkita na lang tayo sa Baoqing Restaurant sa College Town. Kita-kits." Agad namang tumango si Li Yun at bumaba ng sasakyan. Mabilis namang umalis si Yang Chen sa lugar. Napabuntong hininga si Li Yun at humingi ng paumanhin kay Zhao Yun. "Pasensya ka na, hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. Dahil sa akin, hindi ka tuloy nakasakay." Ngunit mayabang na natawa si Lin Nanyo. "Tingnan mo, wala siyang pakialam sa'yo, Zhao Yun. Kung mag-taxi ka papunta sa restaurant ngayon, siguradong tatawagan kang gold digger ng iba." Ngunit hindi natinag si Zhao Yun. Seryoso siyang tumayo ng diretso at sinagot ito, "Ano naman kung tawagin akong gold digger? At least, may nagbabayad sa akin para gawin yun." Napatingin siya kay Lin Nanyo at ngumiti ng mapanukso. "Ikaw naman, Lin Nanyo. Sa tingin mo, may mayaalok ka ba na kasing halaga ng sports car niya?" Natigilan si Lin Nanyo sa sinabi ni Zhao Yun. Walang nagawa kundi manahimik. Sabay na lamang silang tumawag ng taxi upang umalis na rin. Habang nasa loob ng taxi, hindi kumbinsido si Lin Nanyo. Sa tingin niya, imposible na pag-aari ni Yang Chen ang mamahaling sasakyang iyon. Pakiramdam niya, isa lamang itong simpleng driver na nagpapanggap lang na mayaman. Agad siyang naglabas ng cellphone at tinawagan ang kanyang kapatid. "Paki-check mo nga kung may isang Yang Chen na nagtatrabaho bilang driver dito sa lungsod." Mabilis namang naghanap ang kanyang kapatid sa listahan ng mga rehistradong may-ari ng sasakyan, ngunit wala siyang makitang pangalan ni Yang Chen sa buong bansa. Sa katunayan, 3 lamang ang rehistradong may-ari ng ganitong klase ng sports car, si Qin Feng, si Song Sim-ing, at si Yu Cheng. "Wala namang Yang Chen dito," sagot ng kanyang kapatid. Nagagalit na sumagot si Lin Nanyo, "Tama nga ako. Ang mga letres sa plaka ng kotse ay hindi tumutukoy kay Yang Chen kundi kay Yu Cheng." Tinanong siya ng kanyang kapatid, "Sino ang naglakas loob na mambuli sa kapatid kong mahal?" "Abala ako sa trabaho dito sa Baoqing Restaurant, pero kapag natapos ako rito, pupuntahan kita." Nang marinig ito, natuwa si Lin Nanyo. Sakto. Naisip niya, nasa Baoqing Restaurant din si Yang Chen. Agad siyang nagmaneho papunta sa restaurant. Ilang sandali lang at nakarating na siya roon. Halos kasabay rin niyang dumating ang taxi ni na Zhao Yun. Pagkababa ni Zhao Yun sa taxi, nakangiting sinabi ni Lin Nanyo, "Kita mo. Hindi mo pa rin matatalo ang bilis ng sports car ko. Sige lang, patuloy mo siyang subukang pasayahin, pero mukhang wala ka namang nakukuha sa kanya." Kinuha ni Zhao Yun ang kanyang cellphone at tinanong, "Nasaan si Yang Chen?" "Andito na kami sa Baoqing Restaurant." Tawang-tawa si Lin Nanyo. "Hindi ba niya sinabi sa'yo ang room number? Gusto mo bang tulungan kita?" Nena si Zhao Yun at itinuro si Lin Nanyo. "Nakakainis ka talaga. Tinanggihan na kita sa harap ng maraming tao, bakit hindi mo pa rin ako tinatantanan? Mayaman ka naman, hindi ba? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo?" Sa pagkakataong iyon, lumapit ang kapatid ni Lin Nanyo matapos marinig ang galit na boses ni Zhao Yun. Gusto niyang makita kung sino ang babaeng ito na nangangahas hamakin ang kanyang kapatid. "Sino ang babaeng yan na sumisigaw sa'yo? Sino ang may kapal ng mukhang hamakin ang kapatid ko?" Tanong nito kay Lin Nanyo. Lumapit ito, habang natutuwa si Lin Nanyo sa inaasahang suporta ng kanyang kapatid. Galit na itinuro ni Zhao Yun si Lin Nanyo at sinabing, "Mayaman lang siya, pero bukod doon, wala akong nakikitang mabuti sa kanya. Ikaw rin naman ay babae, sabihin mo nga sa akin, magpapakasal ka ba sa isang lalaking tulad ng kapatid mo?" Natigilan ang kapatid ni Lin Nanyo. Napaisip ito at lihim na napamura sa sarili, "Shit. Siyempre hindi. Ayoko ngang maging kapatid niya." Nap-icon si Lin Nanyo at sinabihan ang kanyang kapatid, "Tama na yan. Hanapin na lang natin ang driver na yun. Saka na natin balikan si Zhao Yun."
Itinuro ng kapatid ni Lin Nanyo ang mamahaling sasakyan sa kabila ng kalsada. Ngunit nang tumingin sila rito, napansin nila ang isang bagay. Pero hindi ko siya makita. I got so much more.